kung ako ang Pangulo, mismong mamayan, opo, kayo mismong mga mamayan ang aking i-weaponize para ang mga salot na kurakot agad himas rehas. Wala nang patumpik-tumpik pa. Wala na masyadong kuskus balungos pa. Agad himas rehas. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% it's a pera. Saan man po kayong sulok ng archipelago, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa amang dako ng mundo. Mr. Juro po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, ako po ang founder at ng Philippine Trial by Jury Movement at Partido KKK 2.0 Soberano. Ito po ay ating itinatatag precisely para po ating sa wakas na makamtan ang masyado ng mailap. Matagal na pong pangarap Pinoy ang makapagtatatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. Pangarap po yan ng ating mga ninuno. Ano po? Panahon pa nila Pulapo o panahon pa nila Gat Andres Bonifacio. Ano po? Yun na po ang pangarap ng ating mga ninuno. Hanggang ngayon, napakailap. Ano po? Inukit pa yan sa ating preamble. Hindi po ba? Pero, naknambakan naman napakailap. Ano po? Ay, naku naman, nako. Oho. So, kailangan po natin kumilos tayo mismo po mga mamamayan nakikilos. Lalo't higit ang ating hanay, no? Ang puwersa 99.9% sa pera. Sandamukal po tayo, sandamakmak po tayo, napakatindi ng persa po natin. Kapag po tayo ay tulad ng walis tingting, nagbigkis-bigkis, ang bumangga, plakda. Oho. At ang bigkis ng pagkakaisa natin, mamaya, tabayanan po ninyo. Hihimay-himayin po natin yan. Stone by stone. Bato, bato. Opo. Paano? Tuloy na ba tayo? Sandali muna. Bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng halalan 2028. Pahirit po muna ng suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Ano po? Napakalaking ambag na po para sa ating advocacy ang inyo pong pag-like at pag-subscribe at lalo na pag-share. Ano po? At sa ganun ay marami po tayong maimumulat sa ating pong hanay sa puwersa 99.9% sa pera at sa ganun ay walang mintis. Pagdating ng 2028, tayo naman po na ang magpatakbo sa gobyerno. Opo, like hell. No more! Sige. Ano po atin po, tayo po ay kumbaga ay makikiusyuso sa balitaktakan ni na Peter Musngi at Professor Ederson Tapia ng UP NCPAG. Ano po? Kung paano pandayin ang makatarungan at makataong lipunan. Siyempre, kikilatisin po natin kung ang kanila bang mga sentido komun ay kapakipakinabang para sa halos lahat sa atin. Kung hindi man lahat. Ano po? Tingnan po natin. Roll BTR. Hindi na one crisis at a time, sabay-sabay na hinaharap ng gobyerno. But at the same time, meron din tayong tinatawag na assault on the bureaucracy. Kasi nga, dahil dun sa mga nakita natin, narinig natin, medyo merong disgusto yung mga taong bayan sa anything that is government, no? Kaya ngayon, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, especially certain agencies, kamukha ng DPWH, medyo hindi nila yan ini-highlight dahil nag-aalinlangan sila. Baka sila mabash or magkaroon ng physical
physical altercation pa. So, in general, yung O nga, no? Takot din pala silang kuyugin. Ay, makukuyog talaga sila. Aba, ha? Pero huwag tayo mag-alala ni Pal, ha? Huwag muna, huwag muna. Meron pang, may pag-asa pa. Ika nga ni Gat Andres Bonifacio, may pag-asa. pagtuligsa, pag-criticize sa gobyerno ay nakatutulong sa demokrasya. Kaya lang sa ngayon, ang tingin Hindi lang nakakatulong sa demokrasya, talagang demokratikong karapatan yan. Di ba? Di ba tayo may sa Bill of Rights, saka sa doon, no, ha? Yan pong ating freedom of speech, of the press, bla bla bla, ano po, ha? Ay hindi po pwedeng sagkaan inuman. Sapagkat yan po ang ating sandata, ha? Para mapanday po natin ang makatarungan ng mga tao lipunan. ko, mas dapat natin itong bigyan at dagdagan ng education. Kaya, very important na yung mga pinakikinggan ng taong bayan ay yung mga reliable sources ng information at saka ng analysis. Kasi I know you all would agree with me. Lahat na lang ngayon kasi pwedeng maging source ng information and disinformation. No, yung classic na struggle between the mainstream media and yung mga social media natin na wala namang sinusunod na ethical rules, no? So Ang birang pati itong professor na ito, ungas din, no, ha? Ano ibig niya sabihin? Ha? Yung mga nasa social media, katulad ko, wala na sa radyo, sa social media na lang, abay, mga ungas, ha? Hindi marunong mag-analisa, at yung mga taga-mainstream media lang ang may utak, ha? May utak, marunong mag-analisa. Nako, ang dami mga bayaran riyan. Mas mahal pa nga maningil yung mga taga-mainstream media eh. Lalo na yung may mga pangalan. Rantatado. Sige, pagpatuloy mo. so alarming yon for me. Yeah, and I totally agree with that. Pero ang daming ang push and pull na nangyayari, and yet we are looking for a Superman or a Batman. Nasaan kaya yun? Which agency can provide assistance or succor to us Filipinos who are drowning, literally and figuratively, in floods and so many other natural and man-made disasters? Sino ang pwede nating tingnan para tayo iangat, iahon mula dito sa ating pagkakasadlak? I think, Peter, that I think is also part of the problem. Yung ine-expect natin na tayo ay isasalba ng isang superhuman image who will save us from all of our problems. Nakita na natin yan in the past. And alam natin that that does not work. That does not work. Masarap lang sa pakiramdam. We feel good about ourselves. But at the end of the day, the effects are fleeting. Ang dapat nating palakasin ay mga institusyon. And there are existing institutions in the government under our constitutional structure na dapat nating palakasin. For example, merong mga aparato sa gobyerno na binigyan ng mandato ng constitution na mag-prosecute. Isa na yan. For example, yung ombudsman. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin nakakasuhan na malaking tao patungkol dyan sa mga flood control project? We've seen enough evidence already. And hindi mo masisisi yung mga tao kung bakit naiinip sila dahil talagang mabagal ang progreso. We have the ICI now, but I think the ICI is not doing a good job at communicating what it is doing to the public. Remember that the public wants to be involved in the process. Well, yung nangyari sa Senado at saka sa House of Representatives, in full view of the public, so nakaka-form sila ng sarili nilang opinion. Itong ICI, kung hindi televised, hindi natin naririnig, ang problema dyan is, hindi nare-report o naku-communicate ng maayos sa mga taong bayan kung ano yung nangyayari sa loob. And I think now more than ever, yung communication is very important. Ano, tama naman yun, ha? Communication is very important. At itong katulad ni Professor Ederson Tapia, ang isa sa mga dahilan kung bakit meron pong communication gap. Ano po? Hindi po na itinuturo
ang tunay na demokrasya, which is government of the people, by the people, for the people. Naturingan pa naman itong lecturer po ito sa UP Insipag. At ang Insipag may kaugnayan sa good governance. Ano po? Ay kung hindi po nila itinuturo ang tunay na kulay, hugis, no? At anyo ng demokrasya, ito tayo. Ano po? And so, nabanggit niya kanina yung ombudsman. Ang Office of the Ombudsman, hindi po yan actually democratic institution. Yan po ay antidote ng isang democratic institution. Yan po ay kasangkapan. Kasangkapan po yan ng mga traidor at kawatan para ligtas po sila sa pananagutan. Ano po? Now, hinahanap ni Mr. Peter Musngi si Batman at si Superman. Abay, alam niyo po, ito yung kung tawagin ay the elephant in the room. Oh. Ang dami-dami po natin, milyon-milyon po tayong mga soberanong mga mamamayang Pilipino, na tayo po, si Batman at si Superman sa usaping good governance, sa diwa ng demokrasya. Hindi po nila nakikita Kasi mga ignoramos nga sila. Nulit ko, hindi po nila batid kung ano ang tunay na hugis, kulay ng demokrasya. Karakter ng demokrasya. Hindi po nabatid Anyo ng demokrasya. Hindi po nabatid. Ano po? Kaya hindi na nakikita na nandiyan pala tayo na yung sovereign Filipino people ang susi para matuldukan ang daluyong ng korupsyon sa buong pamahalaan. Mga ignoramos po sila, pasensya na sila. Tahasan ko po sinasabi na mga bobo at ignoramos po sila pagdating sa tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya. Kaya kita nyo, hindi tinuturo sa mga paaralan. Ano po? Huwag po nating hayaan na muli na naman po yung ating silakbo ng ating mga damdamin. Silakbo ng mga nagpupuyos nating damdamin para makamtan ang tunay na makatarungan at makataong lipunan na muli na naman lang inilihis. Nailihis na po Di po ba? Yung po ipinaglaban ng ating mga ninunong katipunero, ano po, na nakapaloob doon po sa kanilang manifesto ng katipunan. Isang makatarungan at makataong lipunan. Isang bayan na ang naghahari ay haring bayan, mga mamayan. Hukumang balangay, ano po, sangguniang bayan. Inilihis po nila Imbis na 1935 konstitusyon ay makademokrasya na saligang batas, ang inilapag ng mga ungas na framers ng konstitusyon ay pangdiktadurya na saligang batas. Kaya na nakapagdeklara pa ng martial law si Marcos, nakaw dito, nakaw doon. Kaya nga tayo ay inabot pa ng people power. Since 1935, kita niyo, 1935, haba na tinakbo ng panahon. Iginawad ang ating kasarinan, 1946. Tumakbo hanggang 1986. Ano po? From 1946 to 1986. Bago po tayo people power na naman. Bakit? Sapagkat yung po ating saligang batas, pan-diktadorya, hindi po pan-demokrasya. Hindi po ba? So, sa panahon ngayon, marami na naman ang nag-uudyok sa atin. Hindi naman masama, no ha? Pero walang tumbok Magkilos protesta tayo. Panatiliin natin ang alam na ating mga damdamin. Tuwing Biyernes, magsuot tayo ng puting damit para ipakita ating pagpuprotesta. Ano po?
Kailangan pagmumurahin po natin sila. Mga opisyal ng mga kawatan, no po. Kailangan mag-rally dito, rally doon po tayo. Magdasal po tayo ng taimtim. Walang tumbok eh. Hindi po matutuldukan sa kanilang mga panukala, no ha? Kahit pa yung salin, no? Sabi na, salin po, hindi po matutuldukan ang korupsyon, daluyong ng korupsyon kung meron ng karapatan tayo sa salin, salin naman nasa saligang batas pa nga yan eh. Hindi po ba? Yung freedom of information, wala pong, hindi na kailangan yan kung ang impormasyon na kukunin mo ay nasa gobyerno din. No? Hindi na kailangan yung freedom of information, kailangan lang yan pagka po pribadong entity ang panggagalingan ng mga impormasyon na lubang kailangan para mapanagot ang mga traidor at kawatan mo po. And so, ang atin pong titulo ng programa ngayon, ng episode natin ngayon, kung ako presidente, kayo mismo, i-weaponize ko. Mga frontliner para daluyong ng korupsyon, lahat ng klase ng korupsyon, lahat ng hugis sa anyo at kulay ng korupsyon ay agarang tutuldukan at ang mga kurakot agarang maghihimas riyan. Sa paano po natin magagawa ito? Simpleng-simple naman po. Ba? Para po magiging makatotohanan ang ipinagsisigawan po natin ngayon na dapat makukulong lahat ng kurakot, dapat mabawi lahat ng mga kinurakot nila, at dapat yung transparency in governance at accountability of public officials ay kumbaga tuloy-tuloy, till his kingdom come. Ano po? Simple naman po. Ang ating pong diskarte yan. Di po ubra yung pagsusuot lamang ng puti, pagmumura, puro rally, puro dasal po. Simple yung diskarte ng demokrasya. Paano? Konkretong panukala. Konkretong panukala. Batay po doon sa sinabi ko kanina, bigkis ng pagkakaisa. Tumbok na solusyon sa korupsyon. Ito po ay empowering, juro regulasyon po ito, empowering with the sovereign but powerless so far Filipino people as jurors sa hukuman trial by jury. So ito po yung konkreto po nating panukala. Kung ako Pangulo, sisertipikahan kong urgent ang panukala na amenda sa Bill of Rights. Amenda numero 1. At tulad din sa Amerika, di ba, ilang beses inamendahan ng kanilang saligang batas. Diba? Bukod sa naroon na, no? Kumbaga, embedded na. Ang karapatan sa trial by jury, doon po sa mga original na teksto ng kanilang saligang batas, pinaluwa pa. Amendment number 5, number 6, and number 7, para lalo tumibay ang karapatan ng mga soberanong mga mamayang Amerikano sa trial by jury. So ito po sa atin, amendment number 1 sa saligang batas, Artikulo 3. Artikulo 3, section 14, ano po, paragraph 1. Paragraph 1. Paningit. Ano po, walang sino man na maaring sampan ng kasong kriminal o sibil, maliban na lamang kung mayroong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Grand jury, binubuo ng 16 hanggang 23 katao. Lahat ng mga munisipalidad ng syudad meron. At least isa na grand jury, pwede dagdagan pag may pangangailangan. Ano po? At 12 sa kanila kailangan bumoto for indictment or maabsuelto yung inaakusan. Pasikreto po ang kanilang pag-iimbestiga para hindi makatakbo, mabulabog ang kawatan, no? At may takas na yung kanyang mga ninakaw. Ano po? At kung hindi masira ang pagkatao ni naman na iniimbestigahan kung negatibo ang magiging resulta. Ano po? 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, ano po? O kwalipikado ang 18 anyos pataas na Pilipino, marunong bumasa at sumulat, pribadong mga mamayan, ano po? Randomly selected, ano po? Kailangan po nila mag-apply sapagkat mayroon po termino ang grand jury. 1.5 year pataas, no? Conforme kung di pa natatapos yung kanila pong
ang kanila pong iniimbestigan. Ano po? And then, sa paragraph 2 naman, the same Artikulo 3, Section 14, paragraph 2, paningit, lahat ng mga akusado, ano po, dadaanin sa pampublikong paglilitis, patas na paglilitis, mabilis na paglilitis, at patas na paglilitis sa hukuman trial by jury of the sovereign Filipino people. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Lahat po ay obligado sa jury duty. Ano po? Rapol, loterya, pamaraan ng pagpili sa unang sigwada, at sa final paneling process, buwad dir, kung tawagin po nila, speak the truth in pain of penalty. Ang sasala ay yung pong judge, po, yung pong prosecutor, at yung pong defense attorney. Ano ha, para pumili sila doon sa mga prospective jurors. Halimbawa, 100 yung prospective jurors na idinaan sa rapol, doon po sila mamimili ng 12 na i-panel bilang trial jury na siyang didesisyon kung yung akusado ay guilty o inosente. Ano po? So, lahat po obligado. Ano po? Hindi katulad ng grand jury, kailan mo mag-apply dahil may termino na may 1 taon na at kalahati o higit pa. Dito po sa trial by jury, yun naman po jurisyon, ang termino na jurisyon ng kaso. 4 na araw. Ano po? On average sa paglilitis. Ano po? At siyempre, dadaan po yun sa balitaktakan nila sa jury deliberation. O minsan yung jury deliberation, inaabot din ng kung ilang araw. Ano po? Minsan sa oras lang. Sa 2 oras. Ano po? So, yun lang po ang termino ng mga trial juror. Kaya, obligado po lahat na mag-jury duty. Lahat naman po ng masupwena for jury duty, ma-impanel, ano po, ay may sweldo po yun sa gobyerno. Minsan, yung po mga kumpanya na pinagtatrabahoan nila, sinasagot yung sweldo nila habang on jury duty sila. Minsan, kalahati sinasagot. So, kung sinasagot ng buo, wala nang babayaran yung gobyerno. Yun na lang allowance sa transportation, sa meal allowance, ang kanyang babayaran. Ano po? At syempre, pagkakalahati lang sagot ng kumpanya niya, sasagutin ng gobyerno yung kalahati. Ano po? At meron po silang mga secret service agents na nagmumonitor sa kanila, nagbabantay, pauwi, papunta, at pauwi, ano po, nagmamatsyag, para po siguraduhin ang kaligtasan nila, maging kaligtasan ng kanilang mga pamilya. At kapag may kumausap sa kanila tungkol sa kaso, sisindikatuhin sila, obligado po silang magsumbong sa judge. At kapag hindi, mananagot din po sila, matatrial by jury din po sila. Yung pang secret agents po nila, yun din po isa sa minamatyagan. Kung sino yung kumakausap, agad po na imbestigan. Kung yun ay may kaugnayan sa kaso, susumbong na sa judge. Pag hindi ka, ang juror na kinausap, pag hindi susumbong sa judge, sabay, medyo tagilid ang laban po. And so, yan po ang una po nating panukalang batas. Kung ako presidente, anti-mano yan, sisertifikan kong urgent. At, yung pong, dali ha, okay, yung grand jury, probable cause yung hinahanap ko nun, ano, yung trial jury, guilt or innocence, ano po. Batay sa sentido komon, yung mga trial jurors po, titingnan po nila, kikilatisin po nila yung mga ebidensya, testimonya, na aprobado ng judge. May judge pa rin ha. Hindi po tama na isipin na wala ng judge. Yung judge na lang, yung mga jurors, yung mga mamaya, hindi po, may judge. Ang hinahanap ng judge, yung batas. Ang hinahanap ng mga juror, katotohanan. Kumbaga, titimbangin nila, batay sa mga testimonya at ebidensya, pati body language, ano po. May kasama pa kuminsan yan, ng mga expert witnesses. Pagka medyo may mga technical, highly technical words na ginagamit, halimbawa engineering at accounting parlance, kailangan may eksperto na engineer sa engineering at eksperto sa accounting na magpapaliwanag bato-bato sa mga jurors kung ano po ibig sabihin ng mga ganitong terminolohiya. Ano po? So, hindi po mahirap ang trabaho ng juror na hanapin ng katotohanan, pati body language ng mga testigo. Ano po?
pinagbabantayan din po nila yan. At ang sentido común ng pangkaraniwang tao, sapat na po yun para tuklasin ang katotohanan. Even a 7-year-old idiot, kaya po niyang may kakayanan na tumuklas mo ng katotohanan. Kaya alaho tayong ka-problema pagdating po sa mga bagay-bagay po na yan. Opo. And so, pagkatapos niyang amenda numero 1, sisitipikahan din po nating urgent yung Whistleblower and Reward System Act. Ano po? Whistleblower para po may proteksyon din ng mga magsusumbong sapagkat sa demokratikong proseso, lahat po ng mga mamayan possible whistleblower. Lahat po ng mga mamayan, tayo po ang nagla-lifestyle check sa ating pong mga empleyado ng gobyerno. Ano po? So, halimbawa, kapitbahay mo, empleyado ng gobyerno. No? Kahit pa paano, alam mo kung magkano sinisweldo niya. Eh, nakita mo, sobra-sobra ang kanyang karangyaan. Ano ha? O kung saan sa mga bansa nag-aaral ng kanyang mga anak. Ba, pwede mo na isumbong doon sa grand jury. Hindi mo kailangan pakilala. Ha? Eh, anonymous lang. Pero yung iyong kwento, no, ha? Kahit wala ka pa mga ebidensya, kwento mo lang. No, ha? Lagyan mo ng, kumbaga palatandaan na kung may reward later on, may i-claim mo. No, kopya halimbawa ng iyong ibinigay na ulat doon. At syempre, lagyan mo rin ng pseudonym. Ano ha? Oh, nom de guerre, kumbaga. Ano po? O kung ikaw naman, halimbawa ay Grab driver, lagi kang naghahatid doon, medyo suki mo na yung pinagahatidan mo, empleyado pala ng gobyerno, siyempre, malalaman mo din yun, di ba? At pag nakita mo na medyo kakaiba ang kanyang estado sa buhay kumpara sa kanyang, alam natin sinusweldo, yun, pwede na isumbong yun, no? Yung mga kasambahay, no? No? Yung mga empleyado, ng mga senador at empleyado ng mga kongresista. Ano po? Yung mga taga-accounting department, miski janitor, sa DPWH, sa DSWD, sa Department of Education, lahat po ng mga mamayan, lahat po tayo, ano po, patriotiko obligasyon po natin ang magsumbong sa grand jury kung meron po tayong nakikitang medyo kataka-taka, no ha? Na kayamanan ng mga empleyado natin sa gobyerno. Isa pang trabaho ng mga grand jurors, periodic inspection doon sa mga kulungan. At pag may nakita po silang medyo substandard ng mga SOP, ano po, pwede po silang magmungkahi, no ha? Na ito ang pwede nyo sanang gawin, no? Kung hindi man, pag may nakita sila na mga anomalya, antimano, sasampan po nila ng indictment. Kakasuhan, hindi katulad ng ICI, no? Pagkatapos na mag-imbestiga, isusumbong na sa Office of the Ombudsman, ng Ombudsman, mag-iimbestiga uli, pambirang pati. So, no? Aabutin, kaya inaabot ang kaso sa atin, no, ng dekada. Opo, dekada. Lalo na, yung kalaban mo, inakusahan mo, maraming nakurakot, bilyones, ano po, hindi lang milyones, bilyones, yung iba, trilyones pa. O, anong gagawin niya? Patutulugin niya lang yung kaso. Patutulugin doon sa ombudsman, o ito, parking fee. O, pagka nakalusot na doon sa Sandigan Bayan, o ito, parking fee. Halimbawa, ombudsman, 20 anyos, ito, parking fee. Ombudsman sa Sandigan Bayan, 20 anyos na naman, ito, parking fee. Pagdating naman doon sa Supreme Court, another 20 anyos, ito, parking fee. Pambira, abutin pa ba kaya yung kawatan, nagsisinta anyos? Pambira pa. Alala siya sa mundo. Yung kaso, buhay pa. Yan ang kabuktutan sistema sa hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na pinauso sa ating bayan. Pandiktadorya yan eh. Hindi naman yan demokrasya eh. So, again, balik tayo. Lifestyle checker. Tayo po yun, mga mamayan. Milyon-milyon tayo. Di po ba? Milyon-milyon tayo. Yung mga nagpapagawa, may mga taga-BIR eh. Nagpapagawa sila ng underground, ano ha? Nandun yung shooting range nila. Marami silang kwarta eh. Ano ha? So yung mga trabahante doon, potential din yun na whistleblower. Ano po? Yung mga ibang taga-BIR, may underground din sila bukod sa shooting range. Ano ha? Labas-masok doon yung mga
mga truck ng mga pabrika, nagdi-deliver ng mga epektos doon, ng mga produkto, no ha? Pagsuhol sa mga taga-BIR. Oh, yung mga magagawa doon, yung mga kapitbahay doon, lahat potential whistleblower. Ano po? Yan ang beauty na hukuman trial by jury. Ano po? At wala po tayong pangamba na ririsbakan tayo pagka tayo po ay nag-whistleblow. Oh, wala pong resback tayo. Kahit na sa mismong opisina ng BIR, may janitor doon na may natuklasang anomalya at nagsumbong, ano po, hindi siya maririsbakan. Kasi tago yung pagkatao niya eh. O anong gagawin naman ng katulad yung dito sa atin na pinauso? Na yung whistleblower, siya pang mangangalap ng mga notaryado, sworn statement. Pambirang pati. So, anong ginagawa ng taga-gobyerno na binabayaran natin, pinasusweldo? Para lang tayo dumampot ng bato, pinamukpok sa ulo natin. Ako, yan sa ombudsman na yan, BIR, COA. Ala po eh, nasilbi inutil eh. Hindi po ba? Sa trial by jury, pag nagsumbong karoon, no? Whistleblower. Halimbawa, whistleblower sa DPWH. Oh, sir, natisod ko po ito. Halimbawa, siya ay taga-timpla ng kape. Oh, naitapon po na sa basuran. Ito po ang kanilang mga love letter na may patungkol sa anomalya. O kaya, narinig niya, nagyabangan. Nagpataasan ng yabang. Ano po, nagkwentuhan habang nagkakape. Ano po, na ganito, ganito. No, ha? Ikaw niya ng kwento. Ano po. Kahit wala sa ebidensya. Kahit hearsay nga eh. Di ba? Narinig niya lang. Pagdating sa grand jury, no, madali nilang mahanapan ng katotohanan yun eh. Diba? Tatawagin yung prosecutor. Prosecutor, dito. Ito yung kwento. Bistigahan mo. So, halimbawa, ghost project. Simple na naman ang gagawin dyan eh. Ang unang titingnan ng prosecutor, ito ba talaga ay may project na ganito? Pag nakita niyang meron, batay doon sa GAA, meron eh. Diba? Meron. Sa Mikawayan nito, ganito eksakto location. Ito yung proyekto, ito yung budget. Ano po? So, titingnan niya ngayon. Dito naman sa Department of Budget Management, lumabas ba ang pondong ito para sa ganitong proyekto? At hindi po pwedeng, kanina sinasabi ko, di ba? Pag ahensya ng gobyerno ang kukuhanan mo ng impormasyon, hindi sila po pwedeng humindi. Kasi matter of kwan yan eh. Basta't mga ganyan public record yan eh. Diba? At may karapatan ng mga mamayan na malaman yan. Diba? Nasa saligang batas yan. Po. So, kukunin niya ngayon yung DBM, titingnan niya yung record kung nailabas na ba itong pondo na ito. Pag nailabas, kanino? Sino ang implementing officer? O implementing department? O DPWH, halimbawa. Sa district engineer, makikita mo naman sa record kung kaninong district engineer bumagsak yung pondo. Diba? O ngayon, doon sa district engineer na yun, siyempre kukunin niya rin yung specs, yung specification ng proyekto. Location, ano yung bill of materials, ano yung scope of work, at sino yung contractor, magkano ang budget, kailan po ang project nag-umpisa, at kailan ang expected na completion date. Ano? At pagkatapos niyan, titingnan niya ngayon, ito ba'y bayad na? Doon din makukuha niya yung record eh. Bayad na pala si contractor eh. Ang pangalan ni contractor, si ganitong petsa, binayaran na siya. Ano So, nabayaran ng contractor. Wala yung proyekto. O di, bingo. Swak. So, pagdating niya doon nitong ating hindi na kailangan testigo dyan, dokumento lang, todas na sila eh. So, ipipresenta niya ngayon sa mga grand juror. Ito ngayon yung mga nakalap ko ebidensya. Haharap siya doon. Siya lang naharap mag-isa. Diba? Kung may testigo siya at kinakailangan may testigo pa, iharap niya yung testigo niya. Pero never na obligado na ipatawag yung mga
may kagagawan yung mga kawatan. Hindi katulad yung ICI, kailangan po, biski sa Kongreso, sa Senado, ipatatawag mo pa yung mga posibleng, hindi na, ba't may patatawag sila? Hindi naman paglilitis, fact-finding lang yung ginagawa di ba? Ngayon, ipipresenta niya na, ito na po, your honors, di ba? Ngayon, pagka nakita, bubutuhan na sila ngayon, sino ang for indictment? Taasan na ng kamayan, ayos na di ba? Malamang, pagka ganyang ghost project, abay, unanimous yan, solid yan, lahat buboto. Indicted yan. Ngayon, pagka na-indicted na, ipasa ngayon doon sa judge, sa regional trial court na, sa pamunuan, irarapol. Pag napunta na yun doon sa isang judge, ipatatawag yung indicted at i-arraign. Pag sinabi niya na not guilty siya, bibigyan siya ng 7 buwan para paghandaan ng kaso. 7 buwan. Bago sumapit yung pang 7 buwan, irarapol yung mga jurors, yung mga prospective jurors, Pagkarapol, pagre-reportin sila doon sa araw na yon, natapos na yung 7 buwan at umpisa na yung paglilitis. So sa loob ng panahon na wala pa, hindi pa na-umpisa yung paglilitis, wala pa yung mga jurors, walang gagapangin ang kawatan. So, pag meron pa kayong mga tanong patungkol yan sa kalakaran ng jury justice system, pasiran po ninyo yung California Judicial Branch. Nandoon po lahat ng kwalifikasyon, nandoon lahat ng dapat nilang gawin, trabaho nila. Meron din mga juror orientation na available sa video. Pasiran po ninyo yung ating isa pang Facebook page o group o page, yung pong University of the Philippines Trial by Jury Movement. Nandoon po, makikita nyo mga informasyon. At bisig sa YouTube lang, click nyo lang Trial by Jury, marami na pong mga videos na lalabas doon. Pag-aralan po ninyo, don't take my word for it. And so, nakita mo na ninyo ang beauty. Lahat tayo, mga mata, tenga, ilong, bibig, ng pangarap Pinoy, makamtan na makatarungan at makataong lipunan. At so, isa pa po akong Pangulo, aking certified sergeant yung FOI, Freedom of Information. Sapagkat nabanggit ko na, kung ang kukunin na ebidensya, halimbawa manggagaling sa telco, abay obligado ang telco na ibigay yon dahil may batas. Pero kung sa mga ahensya ng gobyerno, hindi na po kailangan yung FOI. So, ang atin pong gagawin ngayon, i-gate po natin sa mga nakaupong senador at mga kongresista na ihain ang amenda numero 1, ang FOI at yung pong Whistleblower and Reward System Act. Tingnan natin kung totoo talaga ang kanilang mga laging bukang bibig na sila ay para sa kapakanan ng taong bayan. Tingnan po natin. Ito po yung magiging acid test nila. Pero kung ako tatanungin nyo, abay, di po papayag ang mga tradisyonal na mga politikong kawatan na yan. Sapagkat para lang din nila pinirman ng kanilang death sentence. O kaya ay jail term. Sila namang yan, nagsipagnakaw At mawawala sa kanila ang ginintuang pagkakataon na manggigitata sa nakaw na yaman ang kanilang buong angkan. So malamang hindi po sila hindi po natatanggapin ito na kumbaga magandang panukala para sa kanila. So paano? Ganun na lang. Maglulupasay na tayo sa Pasay o magpayanig sa Pasig. Di po. Tara na! Juro revolution na po. Gamitin po natin ang sa katutak nating mga sagradong boto. Po. Pwersa 99.9% sa pera po tayo. Kayang-kaya po natin magluklok ng presidente hanggang sa pinakamababang pwesto sa gobyerno sa halal po na posisyon. Po. Tayo din
Pero siyempre, kailangan po natin magtatag ng partido politika. Kailangan po natin pumalaot sa political arena. And so, umpisa na po natin ang pag-uorganisa. Sa bawat barangay po, 42,000 plus barangay sa buong bansa, ano po, ng chapter ng partido KKK 2.0 Demokratiko. KKK, Katarungan, Kapayapaan, Kaunlaran. In exact order, ano po. Bawat barangay, mag-umpisa na po tayong mag-organisa. At tayo din po ang tatayong political makinarya politika. Ano po? Ang pinaka walang-wala po natin ambag, isang sagradong boto. Kung meron tayo may ambag sa ating mga kandidato na sa ating mga volunteers, ano ba? Pambili ng kapit, pandesal. Ano po? Huwag nating panginayangan ng 5 piso, 10 piso, 50, 100, 5. Depende kung ano pong ating kanya-kanyang kakayahan. Ano po? At huwag din po tayong mabahala sapagkat lahat, bukod sa ang ating po mga kandidato ay sa hanay po natin manggagaling. Ano po? Pero pwede din po nating suportahan ng politiko na kahit na tradisyonal pero hindi masyadong kurakot at kayang yakapin doon po ang ating Juro Revolution. Ano po? Pero by and large, sa hanay po nating pwersa 99.9% sa pera, manggagaling ating mga kandidato. No? Magluklok po tayo na isang magbubuti sa Senado. No? Magluklok po tayo ng karpintero. Magluklok po tayo ng driver sweet lover. Ano po? Magluklok po tayo ng tendero-tendera sa lahat ng mga halal na posisyon sa gobyerno. Hindi nga ba ang presidente ng Uruguay nga pobre din sa mekaniko? Po? Nakarag-karag po yung kanyang auto. Ano po? Siya po ang ating gagawin. Kung gusto po natin na maging makatarungan at makataong ating lipunan, kung gusto po natin na umunlad ang buhay natin sa kasalukuyang henerasyon hanggang sa mga susunod pa po na salinahe, abay, magkaisa po tayo rito. Huwag natin bigkis ng pagkakaisa ang Juro Revolution. Ano po? So ating po mga kandidato, ulit ko, bukod sa hanay po natin mga isapwera manggagaling, sila din po ilalagdan ng kasunduan. Kasunduan, covenant, kasunduan sa mga mamamayan, ano po, sagrado, ano po, na within a reasonable period of 3 months, no, pag sila naluklok sa Senado, Kongreso, ano po, kailangan po na maghain ng amenda numero 1. Po. Kung sila naman naluklok na konsihal sa mga syudad, munisipalidad, pwede po din po sila maghain o dapat din po sila maghain ng amenda, ano po, doon po, o panukalang batas, ano po, hindi na amenda kasi hindi na pwedeng i-amendahan yung sa ligang batas, kundi panukalang ordinansa, no? Na ang paglilitis sa kanilang mga bayan, syudad at munisipalidad ay sa pamamagitan ng trial by jury. Pwede po nang gawin yan sapagkat may autonomiya naman, no? Ang mga local government unit. Ano po? So yun. So within a reasonable period of 90 days, kailangan maihahain nila yon. O sa Senado, sa Kongreso, sa Konseho. Ano po? And then, pag hindi po nila ginawa yun, obligado po sila mag-resign. Pag hindi pa nila ginawa yung pag-resign, yung pong kasunduan na pinirmahan po nila, ay pwedeng gamitin din naman, sino man botante, kaya hindi pa natin kapartido sa partido KKK 2.0 Demokratiko, ano po, no? Sa paghahain ng mandamos petition sa Korte Suprema para sila ay maalis sa pwesto. Magandang deal, di po ba? At wag ho tayong FYI sa hindi nakakalam. Ito po hukumang trial by jury ay kambal po ng demokrasi. Opo, ito po ay the epitome of democracy. Tingnan nyo sa Amerika kung sa hinugot ang ating trial by jury, ang ating demokrasya. Trial by jury of the people, by the people, for the people, ang uso po sa kanila. At
i-research po ninyo. Doon po sa panahong hindi pa po sinakop ng Kastila ang ating bayang Magiliw. Hukumang balangay, trial by jury of the Council of Elders, ang uso sa ating inambayan. Ano po? Ay so, dapat po, dapat na ipagpatuloy po natin ang naunsyaming laban ni Nagat Andres Bonifacio, sampo ng ating mga ninunong katipunero. Ang pagpairal ng demokratikong pamahalaan na siyang magtataguyod ng makatarungan at makataong lipunan. Gawin po natin ito hindi lamang para sa kapakanan natin na puwersa 99.9% sa puwera sa kasalukuyang henerasyon, bagkos para din po sa kapakanan ng ating mga kaapo-apuhan. Ano po? Sa ating mga susunod na salin na kayong manggi till His kingdom come. No? Kaya, dapat lang juror ka. Kumpiripin nyo lagi nakandang maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Quinquilatis Nagarit po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa, no? At syempre pa, no? May God bless us. May God bless Philippines. Hanggang sa susunod na episode.